ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matigay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang ika'y mag-isang tulog? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga muli sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at maging sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan din po ng ating Facebook page, UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live. Good morning sa bawat isa sa atin, mga kababayan at mga kapatid. Nawa ay sumainyo po ang kapayapaan at pag-ibig ng ating pong Panginoon. Saan man po kayo naroroon, mga kapatid, sa pagsubaybay sa programang ito, nawa ang pagpapala ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay
ay patuloy po nating maranasan sa bawat araw, mga kapatid, na inuuna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, at bumabati po tayo ng isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, na kung saan tayo po ay merong 3 congregation na pinangangasiwaan sa biyaya at habag ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, at maging dyan po sa ating congregation sa UPC Santa Remedios Bulan. Good morning po sa inyo, mga kapatid, at maging sa ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Nawa ang pagpapala ng Panginoon as we serve Him faithfully, mga kapatid, will continue to flow upon us, kagaya ng pangako ng ating Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, mga kapatid. Meron tayong mga schedule ng Bible study. Mamayang alas 4 ng hapon dyan po sa Barangay Biton, Magallanes, sa Labini Family. At mamayang alas 3 ng hapon dyan naman po sa San Isidro, going to Padre Diaz, Bulan, sa family ni Nanay Olivia Guban, ang ating newly baptized na bunga ng radio program dyan po sa papuntang Padre Diaz. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At meron ding Bible study mamaya dyan po sa Barangay Aguinaldo, alas 3 po ng hapon. Hiwa-hiwalay po yan ng mga lugar. Iba-ibang manggagawa ang ating ipinapadala upang mag-officiate po ng gawain ng ating Panginoon. Maging dyan sa Santa Remedios, kina Nanay Puring, may Bible study din po mamaya, alas 5 ng hapon or alas 6. I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. At sa lahat ng ating mga viewers online, pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid. Thank you for watching. Sister April Santos, Sister Cristita Bugayong, Llewellyn Rivera, thank you for watching. Isabel Spirito, Karina Gamond Gumaad, thank you for watching. Sister Milet Cativo, maging Sister Lita Sultan, Brother Serafin Akiwo, Sister Margie Iguetan Isiha, thank you for watching. Sister Angelita Castillo, si Joan Fabilia Solis, Sister Marilyn Wagas Ayok, Sister Marlene Gulyoso, Sister Annie Ringor, thank you for watching. Brother Shandy Julian, Sister Mitsumi Ikeda ng UPC Japan, Brother Ruben Gordola, good morning. Brother Daniel Marahay, Bernardo Matelde Leda Sedugen, Sister Pastora Sheila May Peñaranda Ibanez, dyan po sa UPC Sabah, Malaysia. Maging Sister Helen Hailo, si Brother Ronel Galion Gumayaw, Sister Virgie Flores, Brother JP Flores, Sister Cheryl Morata. Ayan, lahat ng mga naka-online po ngayon, paki-share na lang po ng ating episode ngayong Friday morning. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sumayin niyo po ang biyaya ng Diyos. At ipinag-aanyaya po natin sa ating mga kababayan ang ating mga schedule ng gawain. Bukas, araw ng Sabado hanggang Linggo. Ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Magsaysay Bulan, Sabado alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa UPC Iquirino Bulan ay Sabado alas 8 ng umaga. At pag-araw naman po ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, at yan po ay alas 7 ng umaga. So, depende po kung saan kayo malapit at depende sa inyong available time, Saturday or Sunday. We invite you to attend our services sa church upang lalo pong mapagpala ang ating pong mga spiritual na buhay.
To God be all the glory. At sa pagpapatuloy po natin, dahil limited yung ating time, tayo po ngayon ay mananalangin sa Panginoon upang hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral po natin ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa panibagong sigla, pagpapala, kalakasan na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat Panginoon sa buong magdamag na kami ay iyong itinawid at pinagpala ng buhay at kalakasan. Salamat din sa kapayapaan sa gitna ng mga kaguluhan sa mundong ito, mga kagipitan at mga hamon ng buhay. Patuloy naming nararanasan, nadarama ang iyong kalinga, ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mong basbasan ang iyong banal na salita na ngayong umaga ay amin pong ipaglilingkod sa amin pong mga kababayan at patuloy po nilang madama, maranasan ang iyong pagpapala. Maraming salamat Panginoon sa iyong papuri at sa lahat ng mga may karamdamang taglay ngayon na sumasabay sa panalangin. Ikaw po ang patuloy na magkaloob ng kagalingan, Panginoon. Lahat na may mga sakit at karamdaman at marahil ang ilan ay nasa hospital, patuloy mong abutin ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Dalangin namin si Pastor Ryan De Lumen, nasa hospital ngayon ng Sordok. We pray God for the complete healing. Ipagkaloob mo po sa Kanya. In the name of our Lord Jesus Christ. Anumang mga banta ng sakit at karamdaman sa buhay ng aming mga kababayan, amin pong itinataboy ang lahat ng ito by faith in the name of Jesus Christ. And we claim the complete healing. At higit sa lahat, magligtas ka po ng maraming mga kaluluwa. Bunga ng pangangaral sa programang ito, marami po ang hihipuin mo ang puso at tutugon sa panawagan mo patungkol sa kaligtasan. Lalo na sa mga panahon ngayon that we are now living in the last days. At ang mga palatandaan ng iyong pagbabalik ay maliwanag na po naming nakikita sa aming kapaligiran. Gawin mong handa ang iyong mga anak, Panginoon, at patuloy naming samantalahin ang pagkakataon sapagkat ang mga araw ay masasama na patuloy pong maipahayag ang iyong mensahe ng kaligtasan. Maraming salamat po Panginoon sa iyo ang papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. At sa pagkakataong ito tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia dito po sa aklat ng 1 Corinthians in chapter 9 verse 19 up and in verse 22. Okay. Pakinggan po natin mga kapatid. 1 Corinthians chapter 9 verse 19. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. Verse 22, to the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save more, or save some. Sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat, upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Sa mga mahihina, verse 22, ako'y nag-aring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako, sabi ni Pablo, sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay magligtas o mailigtas ko ang ilan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita
Ang ating topic ngayon ay pinamagatang save by all means. Ayan. Sa lahat ng kaparaanan ay makapagligtas ng mga kaluluwa. Sabi po ni Apostol Pablo, redeeming the time because the days are evil. Ibig sabihin sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kailangan po na tayo ay mag-double time bilang mga tagapangaral, tagapagdala ng mensahe ng Panginoon. Kung noon ay sinasabing malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, mas malapit na po sa panahon natin ngayon. Kung kaya't bilang mga tagapagdala ng mensahe ng kaligtasan, kailangan na po nating i-double time ang ating gagawin, mga kapatid, so that by all means, we can save more souls and bring them to Christ. Sapagkat alam po natin, mga kapatid, na kung darating ang Panginoon at maraming mga taong hindi pa nakakilala, hindi pa nakarinig at nakaunawa ng ebanghelyo ng kaligtasan, ang patutunguhan po ng mga ganong tao ay kapahamakan. Kaya ito po yung challenge sa atin bilang mga mananampalataya, mga kapatid. Hindi lamang sa mga pastor o mga ngaral, kundi sa lahat ng mga mananampalataya ni Kristo. Meron tayong mandate, mga kapatid, from the Lord Himself upang dalhin ang ebanghelyo, ang katotohanan sa mga taong dapat makarinig nito upang magtamo ng kaunawaan at makatugon po sila sa panawagan ng Panginoon sa kaligtasan. So save by all means. Ibig sabihin, in season or out of season, we need to preach the gospel of salvation. Sapagkat kung ating pong titingnan ang statement ni Apostol Pablo in the book of Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sa mga Gentile. Mga kapatid, isang malungkot na bagay kung ang isang nagsasabing Kristiyano ay nakararamdam ng pagkahiya sa usapin ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya po sinabi ni Pablo, hindi ko anya ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unawain natin ito, mga kapatid. Hindi po tayo ililigtas ng Diyos dahil lang siya ay makapangyarihan sa lahat. Bagamat hindi natin kini-question ang kanyang kapangyarihan, ngunit may proseso po ang Diyos sa pagliligtas ng mga tao. Kailangan ang taong ililigtas ng Panginoon ay dumaan sa proseso na una ay makarinig ng salita ng Diyos, pangalawa siya ay tutugon doon sa mensahe ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kagaya po sa panahon ni Noe, na kung saan 120 years ay nangaral po si Noe upang ang mga tao sa kanyang panahon ay maligtas. Pinangaralan po ni Noe bago dumating ang pagbaha. Walang ibang pinagkaabalahan si Noe, kundi una yung ipangaral ang salita ng Diyos at ihanda yung daong na paglalagyan ng mga gustong maligtas. Sa loob ng mahabang panahon, mga kapatid, ipinapangaral ni Noe yung pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, dahil yun po ay mahalaga upang ang tao ay mailigtas sa panahon ni Noe, na kung saan ang nangyari po ay pandaigdigang pagbaha.
na ito po ay gawa ng Panginoon upang lipulin ang mga masasama. Ngunit mga kapatid, sino lang yung naligtas sa panahon ni Noe? Yung mga nakinig at tumugon doon sa mensahe na daladala ng lingkod ng Diyos na si Noe. Kaya mga kapatid, mahalaga na ang ebanghelyo ay maiparating natin sa mga tao. By all means, mamaya meron tayong mga iisa-isahin na kaparaanan kung paano natin pwedeng dalhin ang mensahe ng kaligtasan sa buhay ng mga tao, mga kapatid. Una dyan ay yung tinatawag na home Bible studies. Ayan, nag-o-offer po tayo ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga tahanan na magbubukas para sa atin. Mga kapatid, kaya dito po sa bulan, nag-train po tayo ng almost 70 Bible study teachers. Na yan po ay rotationally ay nagtuturo sa mga bahay-bahay na bukas ang kanilang puso at tahanan upang i-accommodate yung salita ng ating Panginoon. So yan po ang isang kaparaanan upang dalhin ang mensahe ng kaligtasan upang ang Diyos ay magligtas ng mga kaluluwa sa pamagitan po ng home Bible study. Kaya kayo pong mga nakikinig ngayon sa radio, kung nais nyo po na tayo ay magkadaupang palad, personal na magkakasama-sama, mga kapatid, you can request for home Bible study. Ito po ay libre na aming ino-offer sa inyo kung kayo ay malapit lang naman. At dito sa bulan, pwede nyo po kaming i-message mga kapatid upang ipaabot ang inyong pagnanais na magkaroon ng home Bible study. Wala po kayong kailangang gastusin mga kapatid, at sinasaway nga po natin yung minsan kasi may mga nagpapa-Bible study na very excited sila doon sa paghanda ng mga merienda. Hindi nyo po kailangang gawin yon at hindi kayo obligado na yun ay gawin. At hindi rin po kailangan na mabigatan ang inyong pamumuhay para lang sa Bible study. Yan po yung ating laging nire-remind sa mga nagre-request ng Bible study. Hindi nyo kailangan magpakain, hindi kayo obligado na kayo ay maabala, lalo na sa panahon ngayon na tayo po ay humaharap sa pandaigdigang krisis ng ekonomiya. Maligaya na po kami na may mga taong excited na makinig ng salita ng Diyos. That's all, mga kapatid. So, kasi kadalasan kapag laging may pakain yung Bible study, oo, marami ang interesadong makinig, marami ang naiingganyong dumalo, pero hindi mo talaga dyan makikita kung sino ang may sinserong puso na makinig. Dahil may pakain, may ibang attraction. Kaya kahit ang iba ay hindi interesado, nagtsatsaga dahil ang motibo nila is makikain. Kaya sabi ko doon sa mga Bible studies natin, subukan yung alisin yan na mga pakain at ang makikita nyo dyan na matitira, yun ang sinserong makinig ng salita ng Diyos. At hindi tayo insecure na magdala ng mensahe ng kaligtasan. We have the best message, the good news of salvation. Mga kapatid, kung ang mga chismis nga at marites ay ini-entertain nila ang isa't isa kahit hindi pa naliligo sa umaga, nagchichismisa na mga kapatid. How much more ang salita ng ating Panginoon, na ito ang may pinakamagandang balitang daladala sa buhay ng bawat tao sa bawat tahanan, mga kapatid. Kaya nire-remind ko ulit yung mga nagpapa-Bible study, hindi nyo kailangan magpakain, mga kapatid, dahil hindi naman yan ang dahilan kung bakit kami pumunta sa inyo. Hindi para makikain, kundi para pakainin kayo spiritually.
to bring to you the message of God about your salvation. So mga kapatid, okay naman kung may mga special occasion na halimbawa, birthday ng may bahay na nagpapa-Bible study. Okay naman yon kung may mga paminsan-minsang special occasion. Pero wag lagi-lagi, mga kapatid, dahil hindi rin naman talaga natin nakikita yung pinaka-interesado na makinig kapag may mga ibang attraction doon sa pagtitipon o sa Bible study. Ang pinaka-dapat sentro ng attraction ng mga taong dumadalo sa Bible study ay ang salita ng Panginoon. If you still remember, yung magkapatid na si Maria at si Marta, isang halimbawa po yan mga kapatid, na pinagsabihan ng Panginoon si Marta sapagkat nung siya ay dumalaw sa magkapatid na Maria at Marta, si Maria ay nakinig ng Word of God kay Jesus Christ at si Marta ay naandun sa kusina abalang-abala sa mga bagay na material to entertain the Lord Jesus Christ. We can see the different way of accommodating the Lord. Si Maria ay nakinig. Yun ang way ng kanyang pag-accommodate sa Panginoon. At yun ang tama, mga kapatid. At si Marta, andon, pawis na pawis marahil sa kusina, nagluluto ng kung ano-ano. Hindi naman niya narinig yung mensahe na dala-dala ni Jesus Christ. Dahil abala siya doon sa pansarili niyang kagustuhang mapasaya ang ating Panginoon. So yan yung example dyan mga kapatid. Home Bible Study for free. Kaya kung kayo po ay napagpapala sa programang ito sa radyo, pwede po kayong magpaabot ng pagnanais o request upang tayo ay magkaroon ng Home Bible Study sa inyong tahanan sa abot ng aming makakaya kung malapit lang naman po kayo. So, another way of saving souls is yung tinatawag na, o aside from Home Bible Study, personal witnessing. Personal witnessing. Yung may nakasakay ka sa bus, may nakasakay ka sa jeep, nakagaanan mo ng loob, nagkausap kayo, sa halip na kung ano-ano lang ang maging topic nyo, pwede kang humanap ng opening upang bahagi mo sa kanya yung salita ng Diyos. Lalo na kung may mga taong naku-curious, nagtatanong sa iyo, taga saan ka, ano ang iyong pinagkakaabalahan, ayan, ano ang iyong pananampalataya. So yan ay mga sinyalis na you can share what you have to your new friend, sa iyong bagong kaibigan o kausap o kakilala. Personal witnessing. Na yung patotoo mo kung paano ka binago, pinagpala, pinagaling ng Panginoon at inayos ang iyong buhay. Your testimony can be used by God to challenge everyone na nakakarinig nito upang kung sila man ay tumugon ay dadaloy sa kanila yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya huwag nating sirain yung ating personal testimony bilang mga mananampalataya. Yung pagbabagong buhay na ginawa sa iyo ng Panginoon na hindi mo yun magagawa sa sarili mong paraan, yan ay isang milagro na pwede mong ibahagi sa iba na nagnanais din ng pagbabagong buhay. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Another way of saving souls ay, nakadalawa na tayo. Una ay Bible study, home Bible study. Pangalawa ay personal witnessing. Kung may kaklase ka sa school, katrabaho ka sa opisina, o kaya katrabaho ka sa construction. So sa lahat ng pagkakataon na pwede mong ibahagi ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay guro, may mga co-teacher ka sa school na maaaring may mga problema, nag-open sa iyo. May mga problema ang pampamilya during break time. Ayan. Pwede mong ibahagi si Kristo. Kung ipinapamuhay mo ang kanyang salita, makikita nila yung liwanag ni Kristo sa iyong buhay bilang mananampalataya. So, pangatlo po ay yung mass meeting or outdoor or indoor crusade.
Ayan, kagabi po katatapos lang ng ating second night ng crusade dyan po sa Bagakay, Gubat, Sorsogon. Nagkaroon po tayo dyan ng 2 gabing apostolic crusade, preaching the message of salvation sa ating mga kabarangay po dyan, kababayan, sa lugar po ng Bagakay, Gubat, Sorsogon. Yan ang pinaka-latest po natin na outdoor crusade na ginanap, mga kapatid, kasama ang ating mga kamanggagawa dyan sa lugar ng Gubat at even from Albay, may mga pastors po tayong kasama na nag-support sa ginanap na crusade. So ang crusade, mga kapatid, way of promoting the gospel. Amen. Ito ay kaparaanan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ating pong mga kabarangay. Ayan. Upang dalhin ang mensahe na may Panginoon na nagaanyaya sa atin upang siya'y ating paglingkuran. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So we're talking about saving souls by all means. Kagaya po nitong radio ministry. Medyo expensive nga lang, mga kapatid, pero ito po ay very effective na makarating sa iba't ibang mga lugar na hindi pa namin nararating personally. Kagaya dyan po sa lugar ng Padre Diaz, boundary ng Kabugaan or San Isidro and Padre Diaz. So first time kong makarating dyan, mga kapatid. Subalit ang salita ng Diyos ay matagal na palang nagiging pagpapala sa kanila sa pamamagitan ng ating radio ministry. Kung kaya nung nakaraang Martes ay mayroon pong 2 na nagpabautismo dyan, si Nanay Olivia ay nagpasyang magpabautismo. Galing sila sa iba't ibang mga relihiyon, ngunit naunawaan nila ang iisang Diyos na katuruan na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, and they decided to be baptized in Jesus' name as result of our daily radio ministry. Kaya salamat po sa New Gen FM management na nagiging katuwang po natin sa pagpapalaganap ng mensahe ng kaligtasan mula sa Panginoon. So nagiging partner ng United Pentecostal Church ang New Gen FM station at mag-i-extend din tayo sa Legazpi City na magkaroon po ng radio ministry doon. Tinulutulungan po tayo ni Sir Edwin Hernali to be connected doon sa isa nilang kaibigang istasyon sa Legazpi City so that by all means we can save more souls and bring them to Christ, mga kapatid, sa lahat ng kaparaanan. So yung crusade, maganda po yan, mga kapatid, na yung mga tao ay, kumbaga, we bring the church to the people. Kasi sometimes, it is hard to bring the people to the church. Mahirap dalhin ang tao sa church. So ang crusade, parang dinadala mo yung church sa mga tao, mga kapatid, upang, sabagay, uso naman ngayon yung delivery, di ba, mga kapatid? After pandemic ay usong-uso na yung pagpapadeliver ng mga binibili natin. Parang ganon yung ino-offer ng crusade. We bring the church to the people instead of bringing people to the church. Sapagkat mahirap nga po ipag-anyaya ang simbahan na kahit ikaw ay may mga panawagan na, may mga promotional strategy ka na, mahirap ipag-anyaya ang spiritual activity. Compare doon sa mga sabungan, compare doon sa mga birthdayhan, kasalan. Sa mga birthdayhan nga at kasalan, kahit hindi imbitado, pumupunta eh. Pero hindi tamang ugali po yan, mga kapatid. Tayo mga Pilipino, isa yan sa mga pinagtatakhan ng mga Amerikano sa atin. Hindi ka naman imbitado sa kasalan, naandun ka at nagbitbit ka pa ng iba, ikaw ang nag-invite ng kasama mo, samantalang hindi ka nga invited. Ang pinupunto ko dito, pagdating sa mga makamundong bagay, ang mga tao ay
hindi mo na kailangang imbitahan, pupunta yan. Mga diskuhan, beer house, sayawan, mga kapatid, mga sabungan, lahat ng makamundong aktibidad. No need to invite people, mga kapatid, kusa silang pumupunta dyan. Pero pagdating po sa spiritual activity, pahirapan. Kaya minsan, pinapahintulutan ng Diyos na magkasakit muna yung tao, mapunta sa ospital, at habang nasa ospital, ipapahanap si pastor dahil sinabi ng doktor na wala ka ng pag-asa, lalo na pag kinausap na ng doktor yung mga kapamilya, na ginawa na nila ang lahat, ngunit wala ng pag-asang gumaling. So doon na ngayon nare-realize ng pasyente, saan ba si pastor? Ipahanap nyo si pastor, magpapapray ako kay pastor. So, all things work together for good, mga kapatid. Pero hindi naman natin dapat hintayin na tayo ay nanganib muna sa kalusugan at sa hospital bago natin ma-realize na kailangan natin ang mensahe ng Panginoon. Ngayon pa lamang na okay ang iyong kalagayan, ngayon pa lamang na okay ang iyong pakiramdam, malusog ang iyong katawan, maliwanag ang iyong kaisipan, ito yung pinaka-perfect time, mga kapatid, na ma-realize natin that we really need our Savior, the Lord Jesus Christ. And the message that you are now hearing sa programang ito is the message of salvation for the benefit of your soul. Na hindi natin ito dapat baliwalain o hintayin pa man na tayo ay makaranas ng mga kahirapan o karamdaman sa buhay na ito bago pa natin ma-realize na kailangan natin ang Panginoon. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. So sa lahat ng ating mga listeners sa radio, ito ay kaparaanan ng Panginoon. Medyo expensive nga lang dahil hindi naman po libre ang pagpoprograma namin sa radyo. Kami gumagastos, makarating lang ng libre sa inyo yung salita ng ating Panginoon. Dito po sa Bayan ng Bulan, 23 years na po tayo na nagpo-programa sa radyo. Nagpalipat-lipat tayo, halos naubos na natin ang mga istasyon ng radyo dito sa Bayan ng Bulan na iisang layunin lang ang ating daladala upang ipangaral ang salita ng Diyos, mga kapatid. At salamat sa ating Panginoon na sa loob ng 23 years, more or less, ay marami po ang tumugon. At ikaw na nakikinig ngayon ay marahil isa ka sa hinihipo ng Diyos, ang puso at isipan. And I do believe and I am looking forward that one of these days, isa ka sa mga tutugon sa panawagang ito ng kaligtasan and you will be baptized in the name of Jesus Christ. Hindi kita kilala, pero kilala ka ng Panginoon. Hindi ko alam ang iyong kalagayan, pero alam ng Diyos ang iyong kalagayan. Isa lang ang aking tiyak, hindi man tayo magkakakilala pa ngayon, subalit tiyak na kailangan mo ang tagapagligtas. Kailangan mo ang Panginoon. Because heaven and earth shall pass away, but the word of God shall stand and shall remain forever. Isa pang way ng pagliligtas ng Panginoon ay yung tract distribution. Ito yung mga babasahin na mga simple at mga maliliit na mga printed na mga babasahin na hango sa Biblia. Mga piling verses that will invite people to open their hearts for the Lord. So namimigay tayo niyan ng mga libreng babasahin at hindi po tayo kagaya ng ibang mga relihiyon na nagbebenta ng mga babasahing pang-espiritual. Pupunta sa mga bahay-bahay, aalokin ka ng binebenta nila na babasahin. Ano ang sabi ng Panginoon? Tinanggap niyong walang bayad, ibahagi niyo ng walang bayad. Kaya hindi po kami pabor dyan sa mga nangangaral sa palengke, sa mga mataong lugar, nangangaral, subalit nangihingi. Hindi kami against sa pangangaral. Pero ang hindi namin kumbaga sinasang-ayunan dyan, yung nangangaral ka, tama yun. Pero yung nanghihingi ka, doon sa mga taong hindi mo kakilala, sa mataong lugar, habang ikaw ay nangangaral, yan po ay hindi tama sa kalooban ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon, Mateo 28:19,
humayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan. Ayan, yun ang utos ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na mangaral kayo at hingian nyo ng salapi yung mga pinapangaralan nyo dyan sa kalye. Hindi tayo against sa mga pagbibigay. Sa loob ng church yan dapat gagawin, kasama yung mga mananampalatayang nakakaunawa sa salita na ng Diyos. Hindi maaari na yung mga hindi pa nga nakakaunawa ng halaga ng salita ng Diyos, hihingian mo na ng offering para sa gawain na wala naman silang kinalaman, mga kapatid. Kung mayroon mga pagbibigay, yan po ay ginagawa ng lahat ng simbahan sa loob ng panambahan. Hindi po kami sang-ayon dyan na may nangangaral sa labas at nanghihingi. Yung pangangaral, walang mali doon. Pero yung nanghihingi ka ng pera habang nangangaral ka doon sa mga hindi mo naman membro at hindi mo naman kakilala, yan po ay hindi magandang tingnan at hindi tama, mga kapatid. Morally speaking, mga kapatid, and spiritually, hindi po yan tama sa kalooban ng ating Panginoon. So, yan po yung mga kaparaanan, kagaya din po ng cell ministry or small group. Isa yan sa mga way ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya meron tayong mga cell group ministry, meron ding Bible study. Depende sa kung ano ang angkop na kaparaanan sa isang lugar, mga kapatid. Cell group ministry, Bible study, mga kapatid. At yung pag-invite ng mga tao sa church during Sunday service. Each one, bring one strategy. Yan. Kung ikaw ay pupunta sa church on Sunday, magdala ka ng bisita, yan po ay isang estratehiya na pinakamadali at pinaka magandang paraan na when you go to church, bring someone. Ayan. Sabi nga, each one, bring one to the church. Yan po yung strategy na walang kahirap-hirap. Yung kaibigan mo, yung kakwentuhan mo araw-araw, dalhin mo, i-invite mo sa church. Kaya dito po sa programang ito, we invite you to attend the church service, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, just try to attend once. Once lang ang hinihingi natin. At kung kayo ay babalik pa o hindi, nasa sa inyo na po yan. Kung hindi kayo napagpala, huwag na kayong bumalik. At kung napagpala kayo, kayo ang magpasya kung kayo ay babalik. Para naman at least, bago natin husgahan, kasi marami po ang mga nagsasabi ang UPC daw ay kulto. O at least trinay mong daluhan, mga kapatid. Naalala ko, sabi ng mga bagong kapatiran, Pastor, akala po namin ay kulto kayo. Dahil yun ang sabi ng pastor namin doon sa kabila, na kulto daw ang United Pentecostal Church. So, sinubukan nilang dumalo. For curiosity sake lang muna. At nung sila ay dumalo, hanggang ngayon nagpapatuloy po. Ibig sabihin, napagpala. Ganun lang naman, mga kapatid, dahil may freedom of choice naman tayo. Just try to attend once. Our invitation, mga kapatid, pagbigyan mo isang beses. At kung hindi ka mapagpala, huwag ka na bumalik. Dahil alam naming mahalaga ang oras mo at hindi namin yan balak sayangin kung hindi ka naman napagpala sa unang pagdalo. So, ganun yung aming way of inviting people. Hindi kami kasi politiko na paligoy-liguyan ka pa ng kung ano-ano, mga kapatid. Pag umattend ka at pinagpala ka, nasa sayo kung magpapatuloy ka o ikaw ay hindi na babalik. Ikaw naman ang makakaramdam yan, mga kapatid. Sa unang pagdalo pa lang, mga kapatid, you can decide whether ikaw ay babalik pa o hindi na. Pero at least, sinubukan mong makadalo. So this coming Sunday, see you, mga kapatid. Saturday, Sunday, magkita-kita po tayo sa gawain ng Panginoon. So, may kinalaman ito sa ating topic, save by all means. Sa anumang kaparaanan, naalala ko, mga kapatid, nung binenta ko yung aking sasakyan, yung buyer, mga kapatid, pagkatapos naming magkasundo,
sa halaga nung ibinebenta kong sasakyan, ay inalok ko siya ng prayer, mga kapatid. Ngayon, nakikinig ata ngayon si Brother Jofil dyan sa Erusin. Ayan. Pagkatapos ng aming deal sa sasakyan, mga kapatid, lumipat ako doon sa another topic na mas kailangan niya. Ito ay ang gospel. Ito ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. At kinalingguhan ay sumubok siyang dumalo. Sabi ko sa kanya, attend ka once. At pag napagpala ka, bahala ka kung babalik ka o hindi. Pero at least, napagbigyan mo yung paanyayang ito. At salamat naman sa Panginoon, mga kapatid, na sa kanyang unang pagdalo ay naramdaman niya yung pangungusap ng Panginoon. And until now, they are still serving the Lord. Diyan po sa UPC Erusin ay nagpapatuloy po sila dyan sa gawain ng ating Panginoon. So by all means, let us save souls, mga kababayan. So yan po yung ating mga strategies upang magligtas ng mga kaluluwa. Church planting. Ayan, dyan po sa Barangay Aguinaldo, malapit na po niya dyan magsimula yung ating Sunday service. Marami na po ang nababaptize at dumadalo dyan sa ating pioneering ministry sa Barangay Aguinaldo. At ganun din, mga kapatid, ang lugar ng Castilla, Sorsogon. Nagsimula na po tayo dyan ng evangelism. At sa pamagitan po ng ating kapatid na si Brother Jerry Boy, ay masisimulan po natin dyan sa Castilla ang gawain ng Panginoon, UPC Church. At maging ang campus ministry kung ikaw ay estudyante. Sa school ay pwede kang magbahagi ng salita ng Panginoon. You can bring your classmate or even your professor to church. Amen. At yan po ay nangyayari sa mga estudyante po natin na tinitrain natin for evangelism, na nai-invite nila even their teachers and professor sa gawain po ng ating Panginoon. Let us save souls by all means. At yan po, mga kapatid, ang ating mga pwedeng maging kaparaanan upang sa anumang dahilan o anumang paraan ay maipakilala natin si Kristo sa buhay ng marami nating mga kababayan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So hanggang dyan lang muna yung ating pagtalakay, mga kapatid, sa mga kapatiran. Mag-invite po tayo ng maraming bisita this coming Sunday or Saturday and Sunday. Huwag tayong mapasapatan na tayo lang ang balik-balik sa church. Hindi tayo gaanong lalago kapag wala tayong ministry na ginagampanan, lalo na pagdating sa evangelism. I just want to impart and share to you the joy of winning souls, mga kapatid. Mas nagiging enjoyable ang Christian life natin kapag nag-win tayo ng mga kaluluwa. Kapag nag-share tayo ng Word of God at nag-aakay tayo ng mga kaluluwa patungo sa Panginoon, mas nagiging meaningful at enjoyable yung ating Christian life, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, yan po ang ating natalakay ngayong umaga. Pagpalain po kayo ng Diyos, nawa ay na-encourage po kayo na magpagamit sa Panginoon, kagaya ng ating topic, by all means, let us save more souls. Let us pray to God sa ating pong pagtatapos. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo ngayong umaga. Salamat sa mensaheng ito na nagbigay encouragement sa mga mananampalataya, na wag lamang naming sarilinin ang mensahe ng kaligtasan na aming tinanggap long time ago, kundi ito ay aming maibahagi sa iba. By all means, we can save souls, sapagkat ikaw mismo ang nangako na sasamahan mo kami. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan man. At anumang mga bagay, Panginoon, na may hirap ay wala pong imposible sa iyo kung ikaw ang Diyos na kikilos. We pray, God, in the life of our listeners and viewers, patuloy kang kumilos, Panginoon. Kung may mga mananampalatayang nakikinig ngayon, nawa ang mensaheng ito ay mag-push sa kanilang buhay upang magpagamit sa iyo for evangelism and soul winning. Sapagkat ang panahon namin ngayon ay pasama na ng pasama. Redeeming the time because the days are evil. We pray, God, na ang buong UPC Church Bulan ay maging soul winning na church, soul winner na church.
church planter na church. At marami pa ang maabot ng mga kaluluwa upang sa iyong pagbabalik ay magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panginoon, paalalahanan mo po lahat ng mga nakakilala na sa iyo at mananampalataya na sa iyo na mag-engage po sila for soul winning and evangelism upang sa iyong pagbabalik ang aming mga ipipresent sa iyong harapan ay mga kaluluwang nahango mula sa putik ng kasalanan patungo sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan at kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. Thank you for being with us this morning. And I believe na ikaw ay nangungusap sa puso ng aming mga kababayang nakikinig ngayon sa radyo at maging sa Facebook Live. Maraming salamat, Panginoon. To God be the glory. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Kung kailan Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo bukas, araw ng Sabado, ang start ng ating pagsamba. Hanggang Linggo po yan. Alas 6:30 ng umaga, dyan po tayo ang ating pagsamba sa UPC Magsaysay, Bulan. At bukas pa rin, alas 8 ng umaga, dito po sa UPC Iquirino, Bulan. At pagdating ng Linggo, alas 7 ng umaga ang ating pagsamba dyan po sa UPC Santa Remedios, Bulan. Yan po ang ating mga schedule ng gawain according doon sa available time nyo at depende sa kung saan kayo malapit, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sumayin yung kapayapaan, mag-akay tayo ng mga kaluluwa dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rando Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan. Nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.